Mga mambabatas o itong mambabatas na niniwalang lagpas sa one-third ang makukuhang boto ng articles of impeachment sa plenaryo at nais na mapabilis ang proseso para maisumite na sa Senado. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Iniwala si Representative Percy Sendanya, miyembro ng House Committee on Justice, na posibleng mas mataas pa sa kinakailangang one-third na boto ng Kamara ang makuha ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kapag inakyat na ito sa plenaryo. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, iginiit ng mambabatas na kumpiyansa siya ang aabot kung hindi man lampas sa one-third na boto ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang pabor sa pagpapasa ng impeachment articles patungo sa Senado. Ayon sa kanya, maaaring madagdagan pa ang suporta dahil sa mga ebidensyang inilahad sa mga clarificatory hearings ng komite. Kabilang kasi sa mga tinukoy niyang issue ang mga ulat na umano'y lumabas mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ang isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente at ang alegasyon ng grave threats. Gayunman, mahalagang tandaan na mga ito ay bahagi pa lamang ng mga paratang at hindi pa napapatunayan sa korte o sa isang impeachment trial. Dagdag pa ni Sendanya, inaasahan niyang mapapabilis na ang proseso upang agad itong matalakay sa Senado na siyang tatayong impeachment court. Anya, naging mahaba na ang diskusyon sa antas ng komite at nararapat ng umusad ang proseso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Percy Sendanya. Sa ngayon, sigurado ako na mayroon na tayo at least one-third ng mga kasama natin sa Kongreso na boboto para dito. Kasi di ba kung meron na tayong 55, kailangan na rin natin na around 51 to get one-third of the members of the House para i-transmit na siya sa Senate as articles of impeachment. Pero dahil nga matindi yung ebidensya, talagang pwede natin sabihin na hindi lang probable cause para may certainty of conviction. Yung hindi naman dokumentong na ipresenta batay sa SALN, sa AMLAC report, kahit nga itong naging pagdinig natin doon sa grave threats, yung pagbabanta ng Vice Presidente, talagang ako ang tansya ko, more than 130, overwhelming majority ang mag-endorso sa impeachment complaint na ito, kahit na patuloy pa rin yung pananakot, yung harassment, at paninira ng kampo ni VP Sara Duterte. Samantala, ibinahagi rin ng mambabatas na may mga paunang usapan na hinggil sa posibleng bubuo sa panel of prosecutors mula sa Kamara sakaling umabot sa Senado ang impeachment complaint. Kabilang sa mga kinokonsiderang magiging bahagi nito, sina Representative Jervil Luistro, ang chairperson ng House Committee on Justice, Representative Chel Jokno ng Akbayan, at Representative Leila de Lima ng Mamamayang Liberal Party na isa sa mga nag-endorso rin ng Sabalya et al. Complaint. Ang prosecution panel ang inaasahang maghahain at magpapatibay ng mga ebidensya sa Senado, kabilang ang mga alegasyon ng graft, corruption at betrayal of public trust gaya ng umano'y maling paggamit ng humigit kumulang 612.5 million confidential funds. Ayon kay Sendanya, maituturing na powerhouse ang naturang grupo kung sakaling silang mapili dahil sa kanilang karanasan at reputasyon sa larangan ng batas. Kaugnay niyan, ang tinig muli ni Representative Percy Sendanya. Sa ngayon ay mga nababalita, syempre sila Chair Bitrix, sila Kong Chel Jokno, Kong Laila de Lima. I'm sure this will be a powerhouse prosecution panel with Chair Bitrix, Kong Chel at Kong Laila. Talagang napakalakas ng prosecution panel na ito. Imagine a former Department of Justice Secretary and a former Dean of the De La Salle University College of Law. Talagang mga legal luminaries, malakas, matibay ang ating prosecution panel na mabubuo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.